Magandang araw mga kaibigan. Mag-advertise muna ako. Meron tayong stock ng dark chocolate. As usual, yung mga interesado mag-contact sa number na ito. 0916-9000-997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve basis. Hindi ako nagninegosyo ng dark chocolate. Umiinom lang everyday. Ito po ang aking morning drink. Wow. Very healthy po. 66 years old na ako and I can still jog, I can still do everything. Isang factor niyan is because of my healthy dark chocolate drink every day. Gusto ko lang din matulungan ang mga farmers ng Bukidnon para makabenta sila sa kanilang produktong sikwati o tablia. Okay, pag-usapan natin ngayon ang ang balita ngayon. Title, COMELEC handang makipag-ugnayan. Ipinahayag ng Commission on Elections na handa umano silang makipag-ugnayan sa Office of the Ombudsman kaugnay sa iniulat na rekomendasyong pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bukas ang full body na tumulong sa Ombudsman kung kinakailangan. Ito ang payag ng COMELEC Chair. Ready to help and coordinate ang COMELEC with Ombudsman. Sa end ng COMELEC, dismiss na ang motu proprio investigation laban kay Senator Marcoleta. Dagdag pa niya, wala pa umanong plano ang COMELEC na buhayin muli ang kaso laban kay Marcoleta dahil wala pa silang natatanggap na motion for reconsideration. With regards sa pag-revive ng kaso, hindi pa naisip ng COMELEC. Wala rin naman daw kasing motion for reconsideration na natanggap ng full body. Excuse me ha. Lumabas ang pahayag ng COMELEC matapos iniulap ang inirekomenda ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Marcoleta kaugnay ng umano'y 75 million campaign donations noong 2025. Matatandaan ang noong Marso ay inabsuelto ng COMELEC si Marcoleta sa election offense allegation, ngunit ipinag-utos naman nito ang paghahain ng reklamo laban sa 3 umanong donor kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Nag-ugat ang usapin matapos aminin ni Marcoleta sa isang television interview na hindi niya isinama sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure ang ilang campaign donation dahil nais umanong manatiling anonymous ng mga donor. Iginit noon ni Marcoleta na dahil natanggap umano ang pondo bago magsimula ang official campaign period, maituturing itong personal funds batay sa tinatawag na Piñera Doctrine. So ito, grabe po ang pressure sa Brave 13. Sino ba yung nag-post? Si Attorney Harry Roque? Sabi na, grabe. Uubusin nila ang kakampi ni BP Sara. Sinimulan nila kay Bato. Tatawagan na ngayon. Sabi ng NBI, may darating na naman daw na warrant of arrest for more people. Napapabalita noon, baka maisama rin, ma-issuean ng warrant of arrest si Senator Bongo. So, 2 ng senador. ICC. Dito naman sa Pilipinas, 4 na senador. Sasampahan ng kaso. Jinggoy, Escudero, Villanueva, and pang-anim na si Marcoleta. Sino pa kayang isusunod nila? Grabe, ano? Kaya lang, kahit ano pang gawin nila, yung kinakatakutan nilang mangyari, matutuloy pa rin. Ano ba yung kinakatakutan nila? Una, investigasyon ng Blue Ribbon.
Diyan sila takot na takot. Mabubulgar na talaga. Once na nagpatawag ng investigasyon ang Blue Ribbon with Senator Pia as new chairman, sigurado yung hindi ginawa ni Lacson noon, gagawin na ngayon. Papatawag na ang Brave 18 Marines, papatawag na ang Maglolong Bersamin, ipapatawag na ang dating DBM Secretary Amina Pangandaman at iba pa. At yan, dahil haharap ka sa hearing, sa cross-examination, under oath ka dyan, hindi ka pwedeng magsinungaling. Nako. Ito, matinding pasabog ito. Kaya, pilit nilang ipatalsikin yung Brave 13 para hindi matuloy ang investigation. Pilit, gumagalaw ang Minority 11, yung SB 11 daw sila, solid block 11, gumagalaw para maiba ang Senate leadership, para kung maagaw nila ang Senate leadership, yun, hindi na naman matuloy ang flood control investigation. Kailan? Wala na yan, unstoppable na yan sa tingin ko. Kahit anong takot o pressure sa Brave 13, wala nang bibigay yan. Lalo na, Senator Marcoleta, abogado yan eh. Sige, sampahan nyo ng kaso. Naman yan. Plunder. Napakasimple. Ang plunder dapat government funds. Hindi naman government funds yung tinanggap ni Marcoleta. Private individuals man yun. Paano maging plunder? Ay, nako. Kaya nakaka-dismaya itong nangyayari. Weaponization of institutions para gipitin ang mga kalaban sa politika. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya salamat sa inyong pagsubaybay, pagpanood. Talagang nakakatulong kayo ng malaki sa tribong ito. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna ni ang itsura sa gawas nga bahin so atong sudlot. So karon mo na ni ang itsura sa ilang atop nga silupin lang. So muna na pod ni ang itsura sa trapal nga ilang atop. So diri na gid in taon sila magtulog. Muna ni ang ilang kahimtang. So karon atong tan-awon kay nagpatindog sila og bag-ong balay nga to ilang pag-atupan sa natabang nga ug karon mo na ni ang hero nga among gihatag nga ilang iatop karon. So mo na ni ang ilang gipatindog nga bag-ong balay nga ilang pag-atupan. So naka patindog na gud sila sa ilang bag-ong balay. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Salamat sa naghatag sa sin og malamat sa Ginoo nga nakabalay na gyud mi. Di na mi maulanan. So ang inyong payag pila na nakabulan inyong payag nga silupin lang. Trapal. Dugay-dugay na gyud ni nga murag lima na gyud na kabulan. I-assemble ra nga sin aw nga kuan
silupin aron na lang iatop. So karon nakabalay na mo og bago. Kabalay na gyud mi bago. So salamat kayo.